Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, pauna mensahe ninyo. Ten of Wands. Ayan. So, this is an ending and beginning energy. Capricorn, merong mga mabigat kayong binibitbit no, sa sarili ninyo. This could be emotional burden, this could be heartache, this could be physical, no, na hirap na dinadala ninyo that could be linked to trabaho, that could be linked to your career, could be linked to family situation. At ito ay pagdidesisyon na ninyong putulin na, no? You're going to cut the cords na with this difficulty sa buhay ninyo, no? So, maaring kung kunyari sa trabaho ito, maaring ngayon you're going to speak up na, no? At hihingi na kayo ng tulong, magsasabi na kayo na nahihirapan na kayo, you need some help, you need some assistance, and even sa pamilya, no? Kasi baka sobra-sobrang ano na to, responsibilidad or obligasyon. And may-aring talagang yan ay nagpapahirap na, nagpapabigat na ng inyong nararamdaman. So maaaring hihingi na kayo ng tulong at this point. What else? We have Hierophant. And so dito naman sa Hierophant energy, maaaring ang iba sa inyo is siguro merong ritual, seremonyas na gagawin, or baka siguro ang iba siguro sa inyo dito nag-aaral, you know, for some reason you're nag-aaral kayo, baka or baka teacher kayo, Capricorn, baka kayo ay spiritual teacher, mga ganon, mentor, baka ganon ang sitwasyon din ninyo. We have Three of Swords. Ayan. So, most likely, related ito dito kay Ten of Wands, no? Nagkaroon kayo ng heartache, heartbreak in the past, at maaaring sa ngayon, nahihirapan pa rin kayo, no? Maaaring sa ngayon, bit-bit nyo pa rin yung sama ng loob, no? Sakit sa kalooban na dinanas ninyo from the past, na kung ano man itong pangyayaring ito, baka hanggang ngayon nare-remind pa rin kayo, hanggang ngayon nasasaktan pa rin kayo. But maybe ngayon, you know, habang siguro na-experience niyo yung aftermath ng sitwasyon na to, ng sakit na nararanasan ninyo sa sitwasyon na to, maaaring ngayon magdedesisyon kayo na tama na, no? Maaaring sasabihin ninyo sa sarili ninyo na this is enough, hanggang dito na lang ito, at hindi ko na to bibit-bitin pang ng mas matagal, no, sa sarili ko. Kaya maaaring ngayon i-give up nyo na yan. We have Hermit energy. This is Virgo energy. So maybe ang iba sa inyo dito mayroong Virgo placement sa inyong chart, no? Or baka you are dealing with a Virgo, and you're being asked here, no, to put yourself in solitude. Mag-stillness kayo, magmuni-muni kayo. Maybe because there is something that you need to reflect on, no? At baka yan ay related dito sa heartache, sa heartbreak na naranasan ninyo in the past, at maaring sa ngayon, dahil kayo ay magmumuni-muni, dahil kayo ay magninilay-nilay, maybe that is yung realization ninyo, dyan magsisimula yung realization ninyo na tama na to, no? Mahabang panahon na ang binigay ko sa sama ng loob na to, no? Nahirapan na kayo, nag-suffer na kayo sa emotional pain, sumaring dito ninyo ngayon marirealize na tama na, no? So, what else? We have 10 of Cups, magkakaroon na kayo dito ng masayang pamilya, no? Maaring related yan dito, no, na dahil dahil isasara nyo na ang pinto para dito sa sitwasyon na to, you're going to
siguro put an end to this heartache, no, na nararamdaman ninyo. Maybe you're moving on na sa ngayon, kaya magkakaroon na kayo ng masayang pakiramdam, no? And ngayon, you're going to experience happiness sa pamilya. Magiging maganda na ang pakiramdam ninyo sa ngayon, magaan. There will be harmonious relationship with each other na sa pamilya. Posible na ang iba sa inyo dito, ang nag-cause nito ng heartbreak sa inyo is kapamilya, no? Maaring person ninyo, mga anak ninyo, or yung asawa ninyo, partner, yung ganon. At since maaaring may kapatawaran na dito, may acceptance, no? Kaya kayo magkakaroon na din ng happy family. Maaaring bibigyan ninyo ang taong ito ng panibagong chance, no? Para yung magsimula kayong muli, no? Ng bagong chapter or bagong phase sa inyong relasyon. Kaya may pagpapatawad, kaya may happiness, no? Kasi magbibigay kayo ng bagong pagkakataon sa taong ito. Kaya may magiging masaya na uli kayo, no? So possible na gano'n. There is contentment as well sa Ten of Cups. Merong financial success, material success din dyan. We have number 7, triumph. Yan, you'll be able to triumph over dito, no? Mapagtatagumpayan ninyo yan, no? Yung sama ng loob ninyo, mapagtatagumpayan ninyo yan. Lalakas kayo ng loob ngayon na magbigay ng bagong pagkakataon sa taong ito. Kaya, kumbaga, mapagtatagumpayan ninyo yung lungkot, yung hirap na dinanas ninyo rito, no? At magiging masaya ng muli kayo. This could also be triumph over mga pinagsisikapan at pinagtatrabahuan ninyo siguro sa ngayon. You are going to succeed, no? Sa mga bagay na yan na pinagtatrabahuan ninyo. We have number 3, recognition and reward. Ayan na nga, no? So, most likely related dito sa triumphant energy, no? Na recognition and reward na to. Ito yung siguro related sa work ninyo, related sa career ninyo. At ngayon, you will be recognized. Your efforts will be recognized. Yung ikaw mismo, yung ganap sa buhay mo sa ngayon na pinagtrabahuan ninyo ng todo-todo, you put your effort, time, energy dyan, you will be recognized and you will be rewarded financially, no? We have prosperity begins, Capricorn. This is such a beautiful energy. Magiging, kayo rito, magiging matagumpay din kayo, no? Magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo sa ngayon in terms of your finances. Maaaring meron mga financial blessings or financial opportunities coming in, at ito yung magsisilbing ito yung magsisimula ng panibagong chapter ninyo sa pangkaperahan. Your financial landscape is going to change sa ngayon dahil sa mga biyayang ito. This could be pamana, no? Maaaring merong malaking amount na pamana sa inyo or property. Baka ito ay panalo, windfall of money, yung mga ganon, no? So, we have number 2, there's movement, choices, decisions. Ayan, so, this could be decisions related dito, no? Kung papatawarin ninyo or hindi, kung bibigyan ninyo ng isa pang pagkakataon or hindi. So, maybe that is that one, no? Maaring magdedesisyon kayo na sige, no? Kaya kayo magkakaroon ng Ten of Cups kasi maaaring pagdedesisyonan nyo talaga dyan na sige, pagpapatawarin kita, bibigyan kita ng bagong pagkakataon, no? There could be decisions dito related siguro sa pera, no? May mga financial decisions kayong kinakaharap siguro sa ngayon. May mga choices kayong pagpipilian. Maybe yung decision din na to related sa relationships. Baka yan ay related sa pag-aasawa, no? Kasi meron din tayong Hierophant energy, and that is also marriage card. Kaya, tapos meron tayong rings dito. So, maybe that is
one also of para sa iba sa inyo, no, Capricorn. Maybe isa yan sa mga pagdedesisyonan ninyo sa ngayon if you're going to settle down in marriage or not, no? So, what else? We have the stone garnet, ignite your passion. Ayan. So, ignite your passion. And since meron tayong 10 of cups, no? So, this could be passion ninyo sa person ninyo, no? Sa asawa ninyo, mga ganon. Maaring, ang iba talaga nagkaroon ng rough patch dito sa inyong relationship, kaya ngayon siguro papatawarin ninyo itong taong ito, and you're going to ignite, no, your passion with your person or sa inyong relationship. We have epidote, go deeper. Ayan, so maaaring go deeper sa inyong sitwasyon, no? Hindi muna kayo dito basta-basta, para sa iba sa inyo, hindi ito basta-basta ang desisyon na gagawin ninyo. You're going to go deeper, no? At you're going to go deep within you, and you're going to examine, 'di ba? Kung this person is worth it or not, yung ganon. Kaya feeling ko related ito dito sa nangyari sa inyong relationship, no? We have Jade, be the bigger person. Ayan, so for some of you, meron kayong hindi pagkakaintindihan with someone, at maaari ngayon kayo yung mag-act as the bigger person. Kayo siguro dito yung mag-i-initiate ng conversation, kayo yung kayo yung makikipagbate, makikipag-reconcile. Maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.